All right. So today we will be having our discussion on the soil compaction or in the geotechnical engineering. So dito, meron tayong the laboratory test results of a standard Proctor test are given in the following table. So we have here the volume of mold. So the volume of mold or yun, yung ating mold yan, no? Tapos yung weight of moist soil in the mold, in molds, and doon na sa mold. So dito, for example, ito yung mold sinasabi. Tapos yung lupa or yung sample natin is meron tayong moisture content na 10. So, yung sample natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 yung sample natin. So, kasi bakit 6? Kasi hindi naman pwede tayong kumuha lang ng sample na isa lang. Ano? So, siyempre dapat iba-iba yung ating sample. Kunyari, lalatagan natin yung certain area ng ganito. Or yung kunyari may project kayo na doon sa kunyari kalsada, siyempre mahaba yung kalsada, kukuha kayo ng iba't ibang location at ibang-ibang type ng cell sample doon sa location na yun. At saka, syempre, hindi lang isa yun kasi iba-iba din naman yung nagiging properties ng lupa in every area. So, dapat kunan nyo yun ng iba't ibang sample. So, ang tawag natin dito is sample. So, the molds natin is pare-parehas, uniform. Tapos yung moist soil, yung weight of the moist natin is iba-iba pala, no? Iba-iba, may 3.78. So, kasi depende yan doon sa moisture content na nakapaloob. Kahit na pare-paras yung volume natin, iba-iba. Magkakaiba-iba din doon sa ating moisture content kasi dadagdag din doon ng timbang yung tubig. Tapos depende din kung yung properties ng soil is magaan or hindi. Ano, kasi may magaan, may mabigat din naman na soil. So, depende pa din doon sa ating magiging sample. Kaya dito is naka-specify talaga yung ating soil sample or yung ating weight. So, tinatanong dito is determine the maximum dry unit weight of the compaction and the optimum moisture content. So, pag-usapan natin yung ating maximum dry unit weight at saka yung optimum moisture content kasi medyo maraming naguguluhan din doon kung ano ba yung ibig sabihin ng dry unit weight at saka yung optimum moisture content. So, for this, i-discuss muna natin yung formulas. Yung formula kung paano gagawin kung paano makuha yung maximum dry unit weight at saka yung ating optimum moisture content. So, yung unit weight natin, yung unit weight, actually pare-pares lang din naman yan. Unit weight is, yung formula natin, we have the weight over volume. So, parehas din to sa hydraulics, yung weight over the volume. That is the unit weight. Ano? Yung density naman is mass over volume. So, ganun lang yung pagkakaiba, the density at saka yung unit weight. So, kailangan alam niyo na kung paano gagawin yan. Okay, so ganito din yung magiging formula natin doon sa hydraulics. Kaya wag papasukin din natin yan mamaya yung ating hydraulics. Okay, so hinahanap ko lang dito yung laser. Ito pala. Okay, so yan. Yung weight natin yung weight is 3.78. Doon muna tayo sa sample 1 ha, kasi maglalagay tayo ng table dito. Tapos yung dry unit weight dito naman. So dito muna tayo sa soil sample number 1. 3.78 over 1 over 30. Ito yung magiging formula lang. Kuha tayo ng calculator. Diba yung calculator natin? Yan. Yung calculator natin, we have 3.78 divided by uh, 1 over 30. So, tama ba? Mali ano? Kasi dapat naka-bracket to. Yan. Okay, so we have 113.4. Okay, lagyan natin dito 113.4. Yan. So, and so on and so forth. Ganyan yung ating gagawin dito. Ano? Kung sa test 2, test 3, test 4, test 5, test 6. So, ganito din lang din. I-fill up natin yan. Okay, so how about for dry unit weight naman? Yung dry unit weight, ito yung ating formula. The unit weight
over the 1 plus the moisture content. So yung moisture content kasi naka-percent dito. That's why we need to babaan or tanggalin natin yung ating percentage. So gawin natin convert natin into decimal. That's why meron tayong 1 over 100. So ganito na, 113.4 plus, okay. So lalagay din naman natin dito yung sagot. So, ano ba yung magiging sagot natin dyan? Okay, so we have 113.4 divided by 1 plus 0.1, no? 0.1. So we have 103.09. Okay, 103.09 or 103.9. So, yun. Dito din, ganyan din. Follow nyo lang yung ating magiging value. Ano? Yung moisture content naman dito, ito. Pero kukunin mo muna dito yung unit weight or moist unit weight. Okay? So, nasolve na natin yan. Ito yung mangyayari sa kanya ngayon. Nasolve na natin isa-isa. So, kayo nang bahala mag-solve niyan. Kaya nyo na yan. Kasi medyo madali na lang naman yan. Basta sundan nyo lang yung ating formula dito. Tapos, fill up nyo yung table natin. Okay? So, okay. Tapos, yun. Solve na natin yung ating determine or solve na natin yung ating maximum dry unit weight at saka yung optimum moisture content. So, yung dry unit weight natin, based on our table, ganito yung mangyayari. Yung moisture content niya is 12. Dinagdagan natin ng or nadagdagan yung moisture content niya, naging 108.9. Dinagdagan ulit natin, bumaba ng 106. Diba? Kanina naging 107, tapos dinagdagan ng tubig, naging 108.9. Tapos dinagdagan ulit, naging 106. Naging 106, so bumaba. So, ibig sabihin, yung dry unit weight natin, nandito. It's either 107 to 109. Pwede pa tong tumaas, depende doon sa ating graph or sa ating magiging moisture. Kasi i-graph natin yan. It's kasi dito sa ating illustration or dito sa ating table, ito na yung dry unit weight. Ano? Ito na yung makukonsider natin as yung dry unit weight. Kaya lang, depende pa yan kung i-graph mo siya, i-graph mo, yun, may makukuha ka pang iba. Ano? Or may mahanap pa siyang iba. Oh, sorry. Sorry po. So, ganun. Okay, so, tapos, pwede pa kasi itong maging 109, kasi kunyari naging 15 yung moisture content dito, pwede pa siyang maging madagdagan, pwede pang maging 109 point something, maging 110, ganun. Tapos saka pa lang siya bababa ng 106. So, yun. Basta ibig sabihin, yung ating unit weight is papalo na dito, nandito na sa 108. Hindi na siya dapat bumaba dyan. Ano? Hindi na dapat bumaba. It's either madagdagan or bumaba. Kasi basta hindi na siya talaga bababa dyan. Kasi pwede na siyang bumaba yung ating magiging graph, pwede nang bumaba. Pero yung moisture, yung dry maximum, yung maximum niya dito, that is 108.9 na. Okay? Kaya lang hindi pa yung ating magiging final na sagot. Depende pa yun sa ating magiging graph. Okay? How about naman doon sa optimum moisture content? Yung optimum moisture content natin is either nandito din naglalaro din sa 14. Naglalaro din ng 14. Pwede yan, pag tumaas ito, ibig sabihin, pwede itong tumaas ng mga around 14.1, 14.2, 14.4, and so on hanggang 15. Depende dito sa kanyang magiging illustration. So, graph natin itong portion na to. Itong moisture content niya, tapos ito. Ay, naulit. Ito yun. Di ba kanina may nakuha tayong, ito yung ating magiging moisture content. Ito naman yung ating dry. Dry, di ba may nakuha tayo kanina 104. Yung ating na-solve, 103 pala ito, 103. O yun, andito siya, di ba? Tapos i-graph natin yan, nasa 10 yung ating moisture content. Tapos yung susunod, dito tayo sa 14. Ito yung 14 kanina na may pinakamataas tayo na 108. Diba? 108.9.
So, nandito siya. So, ibig sabihin, doon sa graph natin, pwedeng nandito pa siya yung, nandito pa, nandito yung ating pinaka-peak. Parang bumaba na pa nga yung ato na sa 14. So, it's either nasa 190 pa. Ano, nasa 190. It's either, nasa 190 something pa. Dito kasi ito 108.9 na yan, di ba? 108.9 hanggang 109. So, tapos ito bubulusok pa siya ng konti dito. Tumaas pa siya ng konti paatras. So, ibig sabihin, nasa 13 something, nasa 13.8 ata yan, o nasa 13.8 hanggang dito. So, lilabel nyo lang yan hanggang dito. Di ba? Ito yung magiging ah, optimum moisture content niya. Tapos ito rin naman nasa 10, sabihin natin 109 na, no? Sabihin natin 109 yung ating ano, ating dry unit weight. Maximum dry unit weight kasi ito yung pinaka-peak, yung pinakataas na ng ano natin ng ating graph. Tapos yung pinakataas diyan, yung label naman ito 109, di ba? Yung label naman dito sa baba, kayo may label na. Oh, huwag kang feeling sure ha. Oh, sorry po. So, dito nasa around 13, ito 13.5, nasa 13.75, for 13.8. Sabihin natin nasa 13.8. That is the optimum moisture content. Ano? Ano naman yung ibig sabihin nun? Ano ba yung ibig sabihin ng dry unit, maximum dry unit weight, tsaka optimum moisture content? Ang ibig sabihin lang noon, yung magiging ideal na tubig ng isang lupa or ng isang soil sample, ano, para makumpak mo siya ng buo or para makumpak mo siya ideally na wala talagang hangin, ano, walang hangin, walang ano, yung pinakamagandang compaction na makukuha niya, nasa 109, pero yung tubig lang niya, ano, yung tubig niya is dapat nasa 13 point, ano, nasa 13.8 lang yung tubig niya. Pwede ka pa naman pumalo diyan sa ano 13.5 hanggang 14. Pero ideally, ano, yung ideally dito sa ating sample na nakuha, nasa 13.8, that is the perfect na moisture content na pwede nating ilagay doon sa ating sample para makuha niya yung compaction. Yung perfect compaction na talagang matigas na makukumpak natin. Ano? Kasi dito, bumababa na siya. 'Di ba? Bumababa na yung ating sample. Kasi hindi na siya makukompact talaga siya ng perfect na compact. Kasi may matubig na eh. Makukompact pero hindi na siya yung ano, yung basta hindi na siya kasi magiging loosen na maglo-loosen na yung ano yung ating soil sample diyan. So yung ideal talaga is nasa ano, nasa 13.8 or 14. So sabihin natin na ganun. Ano basta nandito dito sa graph na ito. Kailangan mo i-graph yung ano, yung ating test result para makuha mo talaga siya. Okay, so I hope na may nakuha kayo dito. Kung may tanong kayo, sige tanong nyo lang. I-comment nyo para gawa natin ng answer. Okay? Sige, that's all for today. Bye guys.